Hello, hello. Good evening. Good evening, guys. Good evening, Ma'am Aya. Mga early bird natin ngayong live natin. Antay lang tayo ng kasama, guys. Kaka-start pa lang. Good evening, Ma'am Jillian. Good evening, Ma'am Wendy. Good evening, Ma'am R. Ayan, Ma'am Lynn. Good evening po. Ayan, good evening, Avatar. Yun, may sagot na agad si Jollibee. 0.75 is 3/4 daw. Good evening, Ma'am Isa, Sir Ma'am Jill. Ayan, so kay IUB. Ayan. So antay lang tayo, guys. Kakashare ko lang yung live. Tignan natin kung madaming mag-join ngayon. Yan, good evening, Ma'am Jane. Yan, so 122 na tayo, no? Start tayo mamaya ng konti. Antayin lang natin yung mga nasa GC. Check natin kung nagsusulat itong pen natin. Yan, present ulit, pre, sabi ni Sir Cliff. Paano mag-pad sa GC? Pasok ka po sa sa blue app natin. Nasa pinned post po yung link ng GC natin. So doon ko pinopost or ina-upload itong ating file. Sinesend ko sa GC natin. Okay, so start na siguro tayo, no? So medyo madami na rin naman. So hello sa 155 na viewers natin. Welcome sa ating free live lecture. Ayan. May bayad po sumali sa GC? Wala po. Free lang po. Combination po ba ito ng sub-pro? Wala po atang question ng sub-pro dito. Pero pwede ka pong mag-review dito. Kahit sub-pro ka pa. May sked ba kayo sa live nyo? So mga ganitong oras, guys, no? So dapat magla-live ako sa kay Teacher Gon ngayon, pero nasira kasi yung ko. Yung writing pad ko. Ayan, so start na tayo, guys. Convert 0.75 to a fraction. So dapat memorize nyo na to, guys, no? 0.75, ano yan? That minimemorize nyo na to, guys. Laging lumalabas to. So that is equal to 75/100, or kapag sinimplify mo yan, that is 3/4. Ayan. So dapat memorize nyo to, guys. 0.75, 0.50, 0.25. Yung mga yan, dapat memorize nyo. 0.20. Ayan. So pag 0.50, 1/2 or kalahati lang naman. 25, 1/4. Itong 20 is 1/5. So kapag memorize nyo kasi yan, malaking tulong yan kasi pwede nyo siyang gamitin na shortcut, no? Kapag kumuha kayo ng percentage ng isang number. Ayan. Tulad nito, guys, kapag kumuha kayo ng 50% ng isang number, alam nyo 1/2 kasi, diba? So i-divide nyo na lang yung number ng 2. Ayan. Same with this, 25 and 20. Paano naging 3/4? Ayan. So hindi memorize ni ma'am, no? So kung hindi nyo memorize ito, so I highly recommend i-memorize nyo, no? Itong 0.75 kasi kapag ginawa mo siyang fraction, di ba mag-move ka ng 2 beses? And ang percentage kasi alam natin na per 100. Though hindi sinabi dito na gawin mo ng percentage, no? Pero magpipinsan kasi yan, guys, yung fraction, decimal, and percentage. So yung 0.75 ginawa nating decimal kung ilan yung bilang ng pag-move mo papuntang right
para maging whole number, yun din yung bilang ng 0 sa denominator mo. So itong 0.75 magiging 75 na. And i-over na lang natin ng 100. And kapag i-simplify natin tong 75 over 100, i-divide natin ng 25 sa both numerator and denominator, ang sagot natin dyan is 3/4. Diba? Or letter C. Madali lang to guys. Dapat memorize nyo yan. Ayan. So next na tayo guys. Okay. So verbal ability naman tayo. Which sentence contains an error? Okay. So sagot nyo guys dito. 0.20 paano po naging 1/5? Try mo pong i-divide yung 100 sa 20. Ang makukuha mo is 5. So reciprocal nun, 1/5. Yan, letter C daw. So, basahin natin, no? Sa choice A, every employee has an identification card. So kapag nakita kayo ng every guys, ayan. So, dapat have to. Okay? So, dito naman, the committee has made its decision. The committee dapat have rin. Diba? Have rin dapat yan. Sa C naman, each of the players have a uniform. Pag nakita kayo ng each, dapat singular. So, dapat has. Diba? Ito has dapat to. Ayan, so anong sagot nyo? Hindi, mali pala yung pinagtuturo ko guys. Ano ba yan? Wait lang ha. Nalito ako. So tama na pala itong itong choice A and choice B. So ang hinahanap is yung error. So andito si error. Tama guys na every is singular and the committee is singular din. Ayan, tama, every is singular. Pati mathematics guys, wala kasing wala kasing hindi pwedeng tanggalan ng S. Ayan. So, mathematics lang. Walang word na mathematic. Kaya is ang gagamitin. Naintindihan ba? Medyo nalulutang tayo ngayon Ayan. Sige, bawi tayo guys. Actually, marami tayong example ngayon Yun, thank you po sa nag-send ng GIF. Ayan. So, bawi tayo guys, bawi. Actually, madami to. 30 slides. So, hindi kasi ako nak-live nung kahapon. May lecture ako sa kabilang review center. Yan, find the mean and median of 12, 15, 18, 20, and 25. (12, 15, 18, 20, 25). Ayan. So, anong mean and median yan? So, pag sinabing mean, guys, ano yun, no? Average. And kapag median naman, middle. So, sige ako na magsagot, no? Okay, so pag sinabing mean guys, average. So, ang gagawin natin, i-add natin tong lahat and then i-divide natin sa kung ilan yung bilang nila. Okay? So, i-add natin to. 12 plus 15, that is 27. Yan, plus 18. Yan, para mas madali, no? Unahin na natin to i-add. 12 plus 18, that is 30. And then 30 plus 20, that is 50. And then itong dalawa, 15 plus 25 is 40. So 50 plus 40, that is 90. Diba? 90 yung sum nila. And itong 90, i-divide natin
sa 5. Diba? So, 90 divided by 5. So, that is 18. So, ang average nila guys is 18. Ngayon, paano makuha yung mean? Kaka-start ko lang po. So, ang mean kasi, or ang median is yung middle part. So, titignan mo lang naman. So, yung pinakagitna is 18. So, parehong 18 guys. So, ang sagot dito is letter B. Ayan. So, next tayo guys. Paano kung 6 yung numbers? So, kapag 6 po yung numbers, i-average mo po yung dalawa na nasa gitna. Pag mode naman po, yung pinakamarami. Ayan. Yung nauulit. So, age problem tayo guys. Try nyo nga to. Ma'am Crazy, ano po yung median doon? So, i-average mo po itong 15 and 18. Ayan. So, may sinend na example si ma'am. I-average mo po yan. Yan, solving daw si Jollibee. Na-question po yan sa Penology, sir. Totoo na question na to. Hindi maganda rin para may chance na ma-recycle, di ba? Malay nyo sa CSE naman lumabas. Ngayon ko pa lang kasi sasagutan itong mga problems, guys. So, basta kumuha lang ako. So, kaka-prepare ko lang kanina. Yan. 1 hour before the live. Yan, so letter B daw. Meron ding letter C. Ayan. So, tignan natin. Di ko pa naman nasasagutan to. Hope many age problem, coach. Ayan, medyo madami tayong age problem dito. Sakto. Yes po, kakasimula pa lang po. Hello po sa 497 na viewers natin. Yan, sagutan ko na. So, kilala niyo naman ako kapag nagsasagot ako ng age problem, ang una kong ginagawa is nagseset ng variables. Di ba? So, Maria is 3 times as old as her daughter. So, pagkabasa mo pa lang ng mga pangalan, guys, ng mga given, iset mo na kagad yung variables. So, si Maria, gawin natin siyang variable X. Yung isa pang tao, si daughter niya, gawin natin siyang variable Y. Malinaw ba? Okay. And then, basahin natin each statement or condition and gawan natin siya ng equation. Ayan. So, first statement, Maria is 3 times as old as her daughter. So, kung si Maria is variable X, 3 times daw kay daughter niya na variable Y. So, 3 times Y. So, ito na yung first equation natin. Okay? Gets ba, guys? So, second equation, 8 years from now. 8 years from now, guys, ibig sabihin, future to. Future yan. Ibig sabihin, mag-a-add ka sa mga variables mo ng 8. Okay? So, si X magiging X plus 8. Si Y naman mamaya magiging Y plus 8. Okay? Pero may sinabi kasi dito, Maria will be twice. Ibig sabihin, i-multiply mo pa ng 2 yung Y plus 8. And this will be our second equation. Ayan. So, plug in na lang yan, guys. Plug in. So, itong equation 1, ilagay lang natin sa equation 2. Di ba naka-isolate naman si variable x? Itong value ni variable x dito, ililipat natin dito. Okay? So, 3y yung value niya, di ba? So, itong x dito sa second equation, magiging 3y na siya. And then, kopyahin natin. 3y and then yung naiwan na 8.
equals to, then distribute natin since naka-parenthesis. 2 times y, that is 2y. 2 times 8, that is 16. Ayan. Saan po galing yung x plus 8? Nasa second condition po, 8 years from now. Ibig sabihin from now, papuntang future yon. So, kailangan nating mag-add. So, yung variable natin na x, mag-add tayo ng 8. Same siya sa y, nag-add rin tayo ng 8. Okay? So, ituloy natin guys, yung equation natin, isa na lang yung variable na natira, which is variable y na lang. Kaya, maganda yon, di ba? Pwede naman po, di ba, isang variable lang para di na malito? Pwede naman. Pwede mo lang naman kasing laruin yan, pero para sa akin, mas nakakalito yon. Yes, pwedeng gawing 3x si Maria and x, pero sinasabi ko sa inyo, pag nasanay kayo ng iisang variable, kapag complicated na yung problem, mahirapan na kayo. Lalo na yung mga tatlong tao na. Hindi mo na magagamit yung iisang variable. Okay, table method daw. Si x po nawala na. Plinag-in na natin yung value niya na 3y. Naging 3y na si x. Ayan o. 3y si x sa equation 1, nilagay natin sa equation 2, naging 3y na siya. Pag ago po, minus po. Yes po. Kasi pass na po siya. Okay? So, pagsamahin natin guys yung may mga same na variables. Ayan. So, yung mga may variables, so I suggest dito, yung pinakamalaki na coefficient ng variable y, yun yung may iwan na lang sa side niya. So, itong 2y na lang yung ililipat natin sa kabila. Okay? So, 3y magiging minus 2y. Yan. And sa right side naman ng equation natin, yung 16 na naiwan and yung nilipat natin na 8, manggagaling sa kabila, magiging minus 8. Yan, table daw yung strategy ni Ma'am Abigail. Yan, pwede lang naman. Sige, next example natin, gawa tayo ng table. Next example, mamaya. So, 3y minus 2y, that is y. 16 minus 8 is 8. Ayan. Yan po yung y natin, or si daughter. So, letter B. Shift calc na yan. Wala pong calculator sa sa CSE. Madali lang sana kung kung may calcu. Meron po akong example ng tatlong tao. I think may nalagay ako kanina. Sa Red Up ko po, madami po akong doon, age problem. May series po ako ng age problem doon, from basic to difficult. Yung solution na basic and yung medyo advanced na solution. Yes po, dahil po nilipat. Yes po, numerical po ito. Numerical ability. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam ng channel natin. Sige. So, dito ko ina-upload yung replay guys sa Red Up, and sa Blue Up naman, tignan nyo yung GC natin dyan. Para pag sumali kayo, doon ko na rin i-upload yung file. Or itong PPT. Or PDF. So, try nyo akong i-follow dyan guys, and mag-subscribe na rin kayo. Marami akong dyan guys, age problem. From basic to difficult yan. So, yung basic kasi, tinuturo ko dun yung pang basic na solution, yung table. Okay. Ayusin lang natin to. Okay, next na. Ayan. So, nakikita nyo ba? Ayusin ko lang tong natin. So, discount problem guys. Wait lang, ayusin ko lang tong natin. Parang hindi kasi nakasentro eh. Ayan. So, 680 daw. Tignan natin kung tama. Pa-SS po kay Maria. Ayan, sige, pagbibigyan na lang kita, idol.
Pero isi-send ko naman itong file sa GC natin. So message nyo na lang ako guys sa Blue App or tignan nyo yung link na naka-pin na post ko doon. So andun yung link. Kung hindi kayo makapasok doon using the QR code. Ayan, so dapat guys medyo advanced na kayo magsagot ng mga gantong problem, no? Yan, chop-chop method daw. Bahala kayo guys kung anong mas gusto nyo. Pwede rin naman, sige, chop-chop method sa mga hindi nakakaalam. Time consuming pag minultiply. Para sa akin, hindi naman time consuming basta alam mo yung minumultiply mo eh. Sige, so dalawa yung solution natin na gagawin natin. So kapag chop-chop method to, 10% muna. 10% tsaka 5%, di ba? And then i-add mo na lang sa dulo. So yung 10% ng 800, that is 80. Tama ba? Ay hindi, ano pala to? Discounted na siya. So mahirap rin pala tong chop-chop method. Ganito ba yung chop-chop method nyo? Or yung 85 yung china-chop-chop nyo? Kasi kung chop-chop method na 15% yung gamit, kunin mo muna yung discount, then i-minus mo pa sa original. So medyo mahaba rin. Ganun ba yung chop-chop method nyo? Ayun daw, oo daw. Sige, medyo mahaba rin yung solution nyo. So kung gusto nyo pa rin yun, okay lang. Pero itong tuturo ko, medyo mas mabilis na. Okay? So discounted kasi siya ng 15% guys. Kung ang original price ng item is 100%, kapag discounted ka ng 15%, mag-minus ka ng 15% sa 100%, di ba? So ang babayaran mo na lang sa item mo is 85% na lang. Gets ba guys? Ayan, so sa mga nagcha-chop-chop method, okay lang naman. Okay, so itong 85% kasi guys, ito na lang yung imumultiply mo sa original cost na 800. So parang ganito lang guys, 800 times 0.85. Ayan. So baka nahihirapan kasi yung iba mag-multiply, so baka mas gusto talaga ng chop-chop method. Ayan, so 0, 0, 40, 0, 0, 64. Yan, 680 guys kung ito yung gagamitin nyo. Yung multiply nyo sa 85%. So anong mas time consuming para sa inyo? Kasi pag nakita mo kasi discounted ng 15%, alam mo kagad na 85% na lang yung babayaran mo eh. Kaya mo multiply mo na lang kagad. Ang nanay ko tinuruan ako 10% muna din. Yun po yung chop-chop method. Ayan. So after siguro ng ma-chop-chop mo 10 plus, sige na nga lang natin, i-solve natin yung chop-chop method na sinasabi nyo. Di ba ganyan, no? 10% ng 80, 800 is 80. And then 5% or kalahati ng 80 is 40. So 120. And then itong 120, ma-minus mo sa 800. Ayan, pwede lang naman. Ayan, pwede lang naman. Pero ang problema lang kasi sa chop-chop method, ang problema lang dyan, paano kapag mahirap yung number? For example, 37.5%. Mga ganun. So, may hirapan kayo. 680. Pero dapat mas maganda, flexible kayo. Kaya nyo yung dalawang solution. Okay na? More age problem. Sige, tignan natin. I think medyo madami yung age problem kanina na nalagay ko eh. Ayan, what is the opposite of transparent? Araw-araw ka po nag-live. Medyo gipit po ako ngayon sa oras kasi. So, hindi na po araw-araw ngayon. Dati araw-araw ako nagla-live pero ngayon kasi may tinuturuan ako. May nile-lecture din ako ng mga reviewin natin.
So, sagot po dito is opaque. So, madali lang naman to guys, no? Kapag vocabulary kasi, or verbal, more on vocabulary talaga. Kailangan malalim yung vocabulary mo. Mga basic word lang naman to. Transparent. Transparent or clear. Okay? Next tayo guys. Medyo madami tayong ano ngayon. Isosolve. Yan, try nyo to. Abstract reasoning under analytical ability. Yan, so letter C daw. So obvious naman kasi guys, no? So nagsasalitan lang naman sila. Circle, square, triangle, circle, square. Ibig sabihin yung andito triangle na. Ayan, nag-base na sa pattern si si sir. Ayan, so sa mga guys, hindi pa kasali sa GC natin, pwede kayong pumunta sa blue app natin, nakapin doon yung GC natin. So doon ko na lang isi-send itong file. Okay? So next tayo. What does cause an arm and a leg mean? Ayan, so idiom siya. Kung expert yung link, bakit yung iba nakakapasok? PM nyo na lang ako doon sa blue app natin. Itong replay naman ilalagay ko sa red app. Ayan, so idiom po kasi ito, no? So ang sagot po dito is very expensive. Ayan, cost. Hindi literal, no? Pag idiom kasi hindi mo pwedeng iliteral. May other pa. Ayan, blue app name daw, sige. Ito po. Nasa pinned post ko po yung link and QR code para makapasok sa GC natin. Okay na? Hindi po, free lang po ang pagsali sa GC natin. Libre lang pong lahat. Gabi ka lang po ba nagla-live? Opo. Ayan, may age problem tayo guys. Age problem. Pero 2 tao muna to. Yeah, wala ka pinned post. Meron po. Check mo lang sa blue app. Nasa blue app po, nakapin po. Wala bang link doon? Nasa QR code yun eh. Tapos nilagay ko sa description. Ano ba level nito, boss? Professional level po. Ayan. So, natry nyo na bang sagutan? Letter B daw, sabi ni Ma'am Jill. Letter A naman kay Sir Brian. Ayan, 13 daw. So, sagutan na natin. The sum of the ages of a father and son is 52. So, may nakita tayong pangalan ng tao. O kapag may given na tao, markahan na natin. Mag-set na tayo kaagad ng variables. So, variable x si father, variable y si son. The sum of the ages of a father and son is 52. So, gawan natin yun ng equation. So, kapag sinabing sum, addition, di ba? X plus y is equal to 52. So, yan yung first equation natin. Okay? So, second condition. The father is 3 times as old as the son. So, si father daw na variable x, 3 times daw sa edad nung son niya. So, 3 times y. Second equation. Ayan, plug in na lang yan, guys. Plug in, plug in. So, ipasok natin tong second equation sa first equation. Ayan. So, ang value ng x, guys, makikita nyo dito 3y. So, itong 3y na to, ilalagay lang natin dito sa value ng x sa first equation. So, mangyayari, 3y, and then copy natin yan, plus y is equal to 52. Okay? 3y plus y, that is 4y, is equal to 52. Yan. So, i-divide lang natin ng 4 both side para ma-isolate tong y.
52 divided by 4, ilan yan? 13, di ba? So, letter B tayo. So, umpisa di ko pa kabisado. Noong nasanay na ako, di na ako nahihirapan. Ayan. So, congrats po Ma'am Abigail. Medyo okay ka na sa age problem. At least may mga natututo sa atin. May mga basic ba? Ito po, basic na po ito. 2 tao lang to. Hindi naman na po pwedeng 1 tao lang eh. Hindi na ilalabas ng CS yun. How naging 4? 3y plus y po. May imaginary 1 kasi dito sa y. Kaya parang 3 plus 1 is equal to 4. Sa mga hindi po maka-join sa GC natin, so PM nyo na lang po ako sa Blue App. Replyan ko na lang kayo mamaya pag natapos itong live. Okay? Ayan. Ayan, 3 tao guys. Try nyo nga ito. 3 tao na. Anna is twice as old as Ben. Ben is 4 years older than Carla. The sum of their ages is 44. How old is Carla? Yan. So, markahan na natin guys yung mga tao. Si Anna is X. Si Ben is Y. Si Carla is Z. Ayan, Z. Hirap na ako. Pinagsabay ba naman CSE tsaka LPT. Kuya, pwede pang grade 8 naman po. Pang grade 8, hindi pa po natin, pinasok yun eh. Pero siguro, later, sa Red Up natin, mag-try rin tayo ng ibang level ng mathematics. Either higher or lower math. Okay na? Anong sagot natin? May lesson po ba for college? Pinaplano ko pong dagdagan, no? Pasukin rin yung college and yung later po siguro yung UPCAT and college entrance exam. Kakasimula ko lang kasi guys. Kaka-start ko lang gumawa ng channel. 1 month pa lang ako guys. Yung mga channel natin, 1 month pa lang mga yan. Pwede rin to sa subpro guys. Pwede rin kayo mag-review. Ayan. So, malapit na kasi yung CSE, kaya puro CSE muna. Siguro later na lang yung ibang topic. Okay, sasagutan na natin to guys. So, 3 tao, ibig sabihin, gawa tayo ng 3 equation. Okay? Pero parang 2 lang, no? Hindi, 3 equation kasi 3 tao eh. So, first condition, Anna is twice as old as Ben. So, si Anna na variable X, twice daw sa edad ni Ben. So, si Ben is Y, so 2 times Y. Yan yung first equation natin. Second equation, kukunin natin sa second condition. Ben is 4 years older than Carla. So, si Ben na variable Y, 4 years daw na mas matanda kay Carla. So, si Carla na variable Z, mag-add lang tayo ng 4. Yan na yung second equation natin. And last equation, galing rin sa third condition, the sum of their ages is 44. So kapag in-add down natin lahat, x plus y plus z is equal to 44. How old is Carla? Ayan. 3 equation yan guys ha. So first equation, second equation, third equation. So plug in na lang yan guys. Plug in lang yan. Si Carla siya si variable z. Ayan. So, ilista lang muna natin. So, anong nakuha nyo? Madami talagang lumalabas na ganito guys. Nung nag-take ako nung March, may given na 3 tao rin. So, i-plug in natin yung mga values guys. Si x, ang value niya is 2y. So, itong x dito magiging 2y. Ayan, so in terms of y na lang tayo, itong y, so copyin na lang natin. Ayan. So itong z naman, ang value ni z is, isolate natin itong z guys ha,
kapag z ang hinahanapan natin ng value, z lang ang may iwan sa equation or sa side ng equation. So itong 4 guys, lilipat sa kabila. Okay? So ang mangyayari, ang value na ni z is equal to y minus 4. From our second equation, in-isolate natin si z. Ayan. So i-plug in natin yung value ni z na y minus 4. And then is equal to 44. Okay? And then i-simplify lang natin. 2y plus y, that is 4y. And then itong negative 4, pag nilipat sa kanan, magiging positive 4. So, 44 plus 4 na. Di ba? So, that is 48. And kapag dinivide natin ng 4 ito, pareho, makakancel si 4y na lang yung matitira. So, 48 divided by 4, that is 12. Yan, pa-explain yung transpose. Kapag nagta-transpose kayo guys, mag-iiba yung sign niya. So kung negative, nilipat nyo sa kabila, magiging positive. Kung positive naman, nilipat sa kabila, magiging negative. Okay? So mapapansin nyo kasi dito, variable y pa lang yung nakukuha natin. Di ba? Ang hinahanap kasi natin si Carla or variable z. Ayan, tama. Si z ang hinahanap. So hindi pa ito yung sagot. Kailangan pa natin i-convert itong variable y into variable z. So, kuha lang tayo ng equation, guys. Ayan, no? Ito na. Ito na yung gagamitin natin. Kuha lang tayo ng equation na merong z and y. So, ito na. Plug in na lang. So, z is equal to y. Anong y natin? 12 minus 4. So, that is 8. Letter A. Pag younger than Carla naman, edi mag-minus ka. What time ka po lagi nagla-live? Around 9 po. Yan, medyo maaga lang tayo ngayon. 8:45 ata tayo nag-start. Ayan, try table method. Nakalimutan ko guys, mag-table method pala, no? Pero kung gusto nyo ng table method guys, matutunan yon. Actually, basic na ano lang kasi yon, solution. Matatagalan kayo kapag tinable method nyo. So, kung hindi nyo alam yung table method, check nyo sa Red App ko. Yung mga basic problem doon and intermediate level na each problem. Table method karamihan na ginamit. May other solution po ba kayo? Wala na po eh. Kasi kinonvert natin yung mga condition into equation. Kaya yan na talaga yung pinakamadali. Saan po nakuha yung 48? Dito po, 44 and then may negative 4 sa kabila. Nilipat si negative 4, naging plus 4. 44 plus 4. Kapag negative kasi guys, kapag ililipat mo sa kabilang side ng equation, magiging positive. Pa-explain ng saan yun? Z plus 4. Second condition po yan. Ito po, 4 years younger or 4 years older than Carla. Okay? So si Ben daw na variable y is 4 years older than Carla. So si Carla na variable z, kailangan pa niya mag-add ng 4 years para pumantay sa age ni Ben. 12 minus 4 po, 8 po. Yun po, in-explain ko na po. Kaya po naging z is equal to y minus 4, ginamit po natin itong second equation natin. In-isolate lang natin si variable z. So nilipat lang natin to basically sa kabilang side. So magiging z is equal to y minus 4. Y is equal to z plus 4 ang nakalagay sa x plus y plus z 44. Hindi po, pareho lang itong equation na to. Ito no, pareho lang to dito. Pareho lang yan. Nilipat lang natin yung z. Iniwan lang natin sa iisang side si z. Kasi dito, ang naka-isolate dito si variable y, di ba? Ang hinahanap kasi natin yung z, kaya nilipat natin si z. Ayan, next na. So, yung mga hindi pa rin nasundan, pwede nyo namang panoorin sa Red App natin. I-upload ko na lang. Para medyo makahabol tayo kasi marami pa tayong sasagutan.
So, nung sagot natin dito guys, what is the highest mountain in the Philippines? So, yung mga basic na gen info guys, kahit bilisan na lang nating sagutan. So, letter B, Mount Apo. Ayan, next na tayo. A car travels 180 kilometers in 3 hours. What is its average speed? So kapag guys, distance, speed, time, yung mga ganun, isa lang naman yung formula niyan, di ba? Speed is equal to distance over time. Wala nang ibang formula yan, guys. Okay? Kapag distance yung hinahanap. So plug in lang naman natin to. Ang distance is ito 180. Ang time is si 3 hours. Okay? So 180 divided by 3 lang. Ayan. Or 60 kilometers per hour. Basic lang to, no? Memorize nyo lang yung formula. Okay na? Okay. Yan, choose the correct sentence. So, the number of applicants, yan na yung guys, yung subject natin. So, mapapansin nyo guys, kapag merong the number kasi, ibig sabihin, yan, singular yan. Hindi kayo magbe-base dito sa applicants. The number kayo magbe-base. So, dapat singular. So, ang gagamitin natin is. Ayan, so letter B. Okay, next na tayo. Ayan, Anna can finish a job in 8 days. What fraction of the job does she complete in 1 day? Ayan. So, obvious naman to guys, no? So, reciprocal mo lang. Okay? Kailangan ko pa bang i-explain to? Ayan. Kung ito yung complete na rate niya, na ma-complete niya yung work, hatiin mo lang naman to ng 8. Ayan. So, per day yan, di ba? So, 1/8 per day. Ayan. Hanggang matapos niya. So, first day guys, or 1 day lang, 1/8 lang. So, letter C. Okay? Next tayo. What does impartial mean? Ayan. So, hello po sa 780 na viewers natin. Yan, kaka-explain ko lang po paano naging 1/8 daw. So, reciprocal mo na lang yung 8 para maging 1/8. So, impartial guys, ibig sabihin, ito, fair or neutral. So, impartial investigation, ganun. Ano daw yun? 8 days, hindi. Wait lang balikan natin 8 days. So, anong per day niya? Kung natatapos niya yung work niya sa loob ng 8 days, edi ang per day niyan is 1/8. Di ba? Gets na guys? Reciprocal nyo na lang to guys. 8 days. 8/1 or 1/8. Ayan. So, mahaba daw. Tignan natin. Ayan. So, probability naman. A bag contains 4 red balls and 6 blue balls. What is the probability of drawing a red ball? Halimbawa, 3 days po. Kung 3 days, edi 1/3. Reciprocal lang. Ayan, so ang formula ng probability is favorable outcome over total possible outcome, di ba? So since ang kailangan mong mabunot guys is red ball, so titignan mo ilan ba yung red ball na nasa loob ng bag. Di ba 4? Ibig sabihin yan, nakagad yung numerator mo. And then yung denominator mo, bilangin mo lang kung ilan yung total na balls na meron. So 4 plus 6, that is 10. Okay? Or kapag sinimplify mo, divide mo ng 2, that is 2/5.
So, letter A. Basic question na lang itong mga ganito, guys. Ayan, salamat po sa nagbibigay ng gift. Nasundan ba? Always lowest term niya pag divisible both. Yes po. Ang kadalasan kasi nasa choices, guys, naka-lowest term na. Kaya mamamali ka kapag hindi mo tinignan yung lowest term ng fraction natin. Saan nakuha yung 10? Yung total balls po. Total number of balls. 4 and 6. Bakit po dinivide ng 2? Kasi po, ito po yung ano nila, greatest common factor. So para ma-reduce into lowest term itong 4 over 10, i-divide mo pareho ng 2 para 2 over 5. Yan, napag-aralan daw nila sa business statistics. Lowest term po. Lowest term. Ayan. Bawal po mag-calcu. Okay, next na tayo, guys. The longest river in the Philippines is the... Ayan. So, sa mga taga-region 2 dyan. May taga-region 2 ba dyan? Ayan. So, marami pa rin namamali, no? Pero okay lang yan. Gen Info kasi. Philippine Geography. So, Cagayan River, guys, no? Letter C yung sagot. Cagayan River po. Yan. Alam ko po yan kasi taga Cagayan po ako. Mahaba po talaga yan. Nag-i-stretch yan from Apari pababa. Yes po, isasend ko po itong reviewers sa ano natin. Sa GC natin. Ayan, may madaming taga Cagayan dito. Okay, next na tayo, guys. May taga Isabela din. Hello po sa inyo. Yan, wala naman pong requirement sa pag-join ng GC natin, no? So, ito po yung mga channel natin sa mga hindi pa naka-follow and naka-subscribe. Sa Red Up po, dyan po ako nag-upload ng replay. Sa Blue Up naman, tignan nyo po yung pinned post ko dyan. Andyan po yung link and QR code ng GC natin. So, yung iba daw hindi daw makapasok sa GC. So, message nyo na lang ako sa Blue Up. And then, ako na lang yung mag-send ng link sa inyo. Okay? May nag-away pa rin ba sa ano? Sa longest river? Ayan, so may nakita ako, ipin daw. So, tama, no? So, ang formula ng interest, that is ipin. Ayan. So, interest, itong malaking I, itong P, principal or capital amount. Yung I na maliit, siya si interest rate. And si N naman siya si number of years. So, plug in lang to basically. So, may tuturo akong shortcut dito, guys. Okay lang ba shortcut tayo? Yung shortcut sa pag-multiply. Para naman, mabilis-bilis tayo. Ayan. So, kapag ang given, guys, is madaming zero, or tulad nito, walang butal, 2,000, 3,000, 4,000, yung walang butal, guys, kapag madaming zero and walang butal, so, ang gagawin natin dito, i-multiply na lang natin yung mga non-zero numbers. Tulad nito, 2, 3, 5. Ayan, so parang 2 times 3 times 5. Ilan yan, guys? Di ba 30? Tingin ka sa choices, saan dyan yung may 30? Di ba letter B lang? E di dagdagan mo na lang ng 0 yan. Di ba? So 300. Ayan, nagdagdag ka na lang ng 0. Wag nang isama ang 0 sa calculation. Tama. Para mas madali yung buhay natin. Di ba? Basta walang butal yung yung ganun natin. Given natin. Kung may butal, syempre kailangan mong isa-isahin. Plug in mo lahat. Then i-multiply mo lahat. Kesa guys, isolve pa natin to ng kompleto, di ba? Yung 5%, i-convert mo pa yan into decimal eh.
I-plug in ko daw. Sige, plug in na nga lang natin. Ayaw ata ng mga shortcut eh. Sige, ganito pag plug in guys ha. Yung principal given naman which is 2,000, yung ay na interest rate that is 5% or 0.05 pag ginawa mong decimal. And yung number of years guys, that is 3 years or 3. Ayan, i-multiply mo lahat yan. So kapag minultiply mo lahat yan, ang sagot dyan is 300 pa rin. So anong mas mabilis, yung kanina or yung ito? Ang dali nung kanina guys, 2 times 3 times 5, tas tingin sa choices. Makita mo kaagad may 30. Choice B lang naman yung may 30, di ba? Yan, pan-distract lang talaga yung mga zeros guys. Pag walang butal, shortcut na kaagad kayo. Next daw po. Sige, next tayo. Yan. RA9003 is known as the... Hindi naman need ang solution guys sa CSE. Hindi need ang solution. Ayan, sasagot natin dito guys, Ecological Solid Waste Management Act or letter D. Okay, next na tayo. What is the sum of the digits of 5, 4, 8, and 2? Or 5,482. Ayan, digits kasi. So, ang digits kasi niyan guys, itong mga digits lang. May mga pangalan din yan eh. So, kailangan mo lang i-add yan. Di ba? 5 plus 4 plus 8 plus 2, ayan, 19. Ayan, may nakita pa akong 20. 19 po ang sagot. So, nalito lang siguro si sir. Para ang previous question, sir, ay pahabahan. May shortcut kasi dun eh. Di ba? Ang bilis lang shortcut. Okay, next tayo. A cube has an edge of 4 cm. What is its volume? Guys, pag volume guys, lagi nyong tatandaan yung unit is naka-cube. Ayan. So, madali lang naman ang volume guys. Ang concept ng volume lang, ang exponent mo dyan is 3. Diba sanay kayo sa area, ang exponent mo dyan. Kung may value tayo ng x, squared yung ano mo, or 2 yung exponent mo. Sa cube naman guys, ang exponent nyan, or ang volume nyan, cube or 3. Yan. So, dinagdagan mo lang ng isa yung area. So, basically, 4 cube siya. Or 4 times 4 times 4. So, ang volume niyan is 64 cm cube. Okay na guys? Madali ba? Ayan, next na daw. So, sige, next tayo. A train travels 240 kilometers in 4 hours at the same rate. How far will it travel in 7 hours? Hindi na po ako everyday na nagla-live. Kasi may mga schedule na po yung mga reviewees natin. Hindi po iPad to. Poco Pad. Yan, nag-mention pa tuloy ako ng ano. Age problem nga po. Di ko po alam kung may age problem pang naiwan dito eh. Pero kung gusto mo ng age problem guys, punta kayo sa Red App ko. Napakaraming age problem doon. Marami talaga nagre-request ng age problem. Ayan. So since ano guys, motion problem na naman, balik na naman tayo sa formula natin na speed is equal to distance over time. So ang distance dito is 240 kilometers. Ang time natin is 4 hours. So ipa-plug in lang natin 240 over 4. Ayan. So, ang speed natin on the first statement is ilan yan? 24 divided by 4. That is 6. Dagdagan mo na lang ng 0.
60. Pero first condition pa lang yan. So sabi niya meron pa. At the same rate, so pag sinabing rate is speed, di ba? How far will it travel in 7 hours? So at the same rate, so ito na yung gagamitin natin na speed. Ilang oras naman daw or ilan yung gano kalayo naman daw yung matatravel niya in 7 hours. So babaliktarin mo lang ngayon yung ano natin, yung equation natin. So from S is equal to D over T, ang i-isolate mo naman si D, di ba? So itong T naman ililipat mo sa kabila. So parang D is equal to S times time naman. Then plug in na naman. So yung S or speed given naman na solve na natin 60, i-multiply na lang natin sa given na time which is 7 hours. So 60 times 7. Ayan. So kapag nagsosolve kayo guys, kahit itong mga non-zero number na lang yung isolve nyo. 6 times 7 alam natin is 42. So idagdag na lang natin yung 0. Para hindi nyo pinapahirapan yung ano nyo, buhay nyo sa pagsosolve. Yan, hindi daw lalabas sabi ni sabi ni J. Yan, ratio method pwede rin. Kasi proportional naman. Pero dapat wag nyong kakalimutan yung formula. Pwede ang ratio and proportion dito. Lumabas ba yan sa CSE? Hindi ko po sigurado kung may question na ganito. Pero aligned pa rin naman sa TOS nila. Pwede ang triangle method. Pwede po mag-solve sa paper. Yes po, pwede po sa textbook mismo. Ayan, so reading comprehension guys. Good leadership involves effective communication, integrity, and the ability to inspire others. May live ka bukas? Hindi ko po sure eh. Anong pen gamit mo sir nung exam? Kung ano-ano lang po eh. Kung ano yung meron ako, yun na po yung ginamit ko. Hindi ko po alam yung brand ng mga pen ko eh. Basta nakaka-shade guys ng maayos, okay na yan. Ayan, so hindi po pwedeng calculator sa exam. So letter B, sagot natin dito guys, possess several important qualities. Yan, yung pinakamahaba, di ba? Kung sino yung pinakamahabang choice, yun yung sagot. Tama ba yun? Or baka nagkataon lang, di ba? Pa-add daw sa yellow basket yung pen. Ano nga po, wala pong specific na brand na ginagamit. Basta kung anong meron ako na pen, hindi naman ako mapili ng pen. Basta nakaka-shade. 'Di ba? Yan, tama, depende. Huwag kayong magbe-base guys sa kung sino yung pinakamahaba. Nagkataon lang talaga yan. Siguro kapag di nyo na lang siguro alam lahat, wala na kayong idea. So, pag manghuhula na talaga kayo, so, hanapin nyo na lang yung pinakamahaba. Pwede po ba relo during exam? Basta bawal po yung smartwatch. Ano nga ulit yung triangle method, kuya? Pasulat. Yung triangle method po, balik po tayo dito, no? Ayan, no? Distance, speed, time. Kung sino yung hinahanap mo, yun yung tatakpan mo. Halimbawa, distance ang hinahanap mo. Tatakpan mo si distance, ang natira S times time. So, or andito, D is equal to S times time. Kung S naman yung tatakpan mo or hahanapin mo, ang maiwan D over T. Di ba? So S is equal to D over T. Ganun lang kadali. Okay na? Ayan. Okay na, no? Ayan. So arithmetic sequence naman guys. Try nyo ito. Bakit po bawal ang digital na relo? Siguro iniiwasan na lang siguro nila yung yung pwedeng mangyaring dayaan. Ganon. So marami kasing ganyan guys eh. Yan. So 9 daw sabi ni Sir Anonymous. Meron ding letter A. Yan. 9 daw po sagot dyan. Tignan natin. Hindi ko pa nasasagutan to actually.
So itong mga problem natin ngayon ko palang sasagutan. Anong isusuot pag nagtitake ng exam? Basta ano po, siguro mag-formal ka na lang. Hindi naman necessary na white, basta formal lang. Ayan, may A daw. Sa gustong magpa-add po, try nyo pong tignan yung ano ko, blue up ko. Nasa pinned post ko po yung link and QR code ng GC natin. Or kung hindi nyo ako hindi kayo maka-join doon, message nyo na lang ako sa blue app. Ayan, so ano ba yung formula ng arithmetic sequence natin, guys? 'Di ba? Meron tayong formula AN is equal to A1 plus N minus 1 times D. Ano name mo, sir? Ito po. Ayan. Diyan ko po i-send yung file natin sa blue app. May GC po dyan. Sa red app naman po yung replay yung ipopost natin. Okay na? Okay na. Tuloy natin. Yan. Yan yung formula natin for arithmetic sequence, no? Wag nating kakalimutan. So, since ang hinahanap, what is the first term? So, ito yung first term. Okay? Itong AN, depende to kung anong number yung given na term or yung hinahanap natin na term. Itong N naman, yun din, no? Yung number of term, i-minus natin sa 1. Okay? And D naman yung difference nila. Ayan. So, mostly given naman dito. So, plug in lang talaga siya. So, AN, guys, so, nasa 5th term tayo, di ba? So, since 5th term tayo, ibig sabihin A5 ito. Okay? And A1 siya yung hinahanap. So, still A1 pa rin. And plus, kung ilan yung, yung AN or number of terms, karamihan ng problem naman pareho lang sa value ng N. Di ba? So, ayan. Yan yung formula natin. So, plug in na lang natin yung A5 natin since given naman, the 5th term of an arithmetic sequence is 18. So, 18 daw. Okay? Is equal to, yung A1, yan yung hinahanap. Plus, since 5 term, guys, number of term natin is 5. Okay? Minus 1 times yung difference natin na 3. Then, simplify na lang natin. 18 is equal to A1 plus 5 minus 1, that is 4 times 3. Okay? So, 18 is equal to A1 plus 12. Okay? And kapag nilipat mo itong 12 sa kabila, magiging negative. Di ba? Wait lang. So, may iwan si A1 sa right side and sa kabila naman magiging 18 minus 12. So, sagot natin dito, A1 is equal to 6. So, letter B. Saan nakuha yung 1? Ano po yan? Formula po. Yan, in-explain ko naman po kanina yung yung formula. So, A1, yung first term, yung N, number of terms. Ayan, yung D, difference. Saan galing yung A5? Ayan. So, ito po kasi, AN po, depende po sa term kung ano yung hinahanap nyo. Since, pang 5 term po yung given, ibig sabihin, ginawa nating A5. Variable lang po itong A5, no? May value po yan. Ang value po ng A5, given naman dito, 5th term. 5th term is 18. So, yung A5, ginawa nating 18. Ayan, so plug in lang siya, guys. Kung second term naman, edi A2. Di ba? Ganun lang naman. Yan, puro shortcut version na tuloy yung hinahanap sa atin. Idol, sa Caltech meron. Caltech, hindi po pwede mag-Caltech sa sa CSE. Pero siguro kung engineering ka, may mga Caltech ng arithmetic. Mode 3, Mode 3.2 ata. Mode 3.2 ang arithmetic. Mode 3.6 naman pag geometric. Dinederive ba ang formula? May pinanderivan po. Maraming formula ata to. Parang 2-3 formula. Pero kapag hinahanap po is yung specific na term, ito po yung gagamitin na formula.
Boss, pwede naman 18 divided by 3 lang since first term naman hinahanap. Tsaka add 3 lang naman difference. Pwede ba yon? Ayan, siguro pwede. Ayan, pwede. Pwede. Kung maiisip mo, pwede. Pero kung play safe ka, gusto mo talaga i-confirm, gamitan mo ng formula. Pwede yon, pwede actually. Kasi given yung difference eh. And arithmetic naman. Siguro hindi lang pwede yun kapag geometric na. Okay na? Okay, so next na tayo. A container has 8 liters of juice and 12 liters of water. What fraction of the mixture is juice? Sa mga hindi po maka-join sa GC natin, so message nyo na lang po ako sa Blue App. Pero kung sa mga nakaka-join naman, try nyo pa rin mag-join gamit yung link and QR code sa pinned post natin sa Blue App. Okay, so letter C daw. Tignan natin. Ayan, so focus tayo sa tanong, no? What fraction of the mixture is juice? Mixture is juice. Ayan. So anong fraction ng juice sa mixture? So pag sinabing mixture, guys, combination na siya ng juice and water, 'di ba? Kaya naging mixture. Na-mix na siya. Can you please show me the previous question? Ayan po. Pa-screenshot na lang po. By the way, sisend ko naman itong file sa GC natin. Okay na? Ayan. So since ang tinatanong guys is yung fraction ng juice, so it means yung numerator na kagad natin is kung ilan yung volume ng juice. Okay? So ang volume ng juice natin guys is 8 liters. Ibig sabihin yung numerator natin is 8 na kagad. Okay? And then yung denominator naman natin is yung mixture kasi fraction of the mixture is juice, sabi niya eh. So yung mixture guys, combination na ng water and juice. So i-add lang natin 8 yung juice, 12 yung water, or 8 over 20. And kapag sinimplify mo naman yan, that is 4 over 5. Hindi, 2 over 5. Ayan. So, letter A. Wala pong bayad, free lang po lahat. Ba't na ganyan yan? Sali po kayo sa ano natin, sa GC natin, sa Blue App. Ayan, tignan nyo po yung nakapin na post ko doon. Ayan, so pakita ko lang saglit, no? Ito po yung mga channel natin. Try nyo pong mag-join dyan sa Blue App. May GC po tayo dyan. Sa Red App naman dyan ko ipopost or i-upload itong replay natin. Yes po, PDF po na isisend ko. Yan. Parang malapit na ito tayong matapos. Di ko alam kung pang ilang slide na to. Ayan no, 25 over 30. So malapit na. Yan. Message na lang ako dyan guys sa Blue App natin kung hindi kayo maka-join. So next na tayo no. Pa-explain. Sige. So focus kayo sa tanong. What fraction of the mixture is juice? So since juice yung hinahanap, ibig sabihin siya yung numerator. So ang volume ni juice is 8 given siya. Kaya naging 8. And kaya naman nakuha tong 20 guys kasi sinabi niya mixture. Pag mixture combination ng water and juice, kaya 8 plus 12 is equal to 20. Ano name ng app gamit mo sir? Notwise po. Recta lowest term? Yes po, I advise na mag lowest term kayo. Practicein nyo po yung pag lowest term, no? Yan. So, medyo malapit na tayo matapos, guys. May GC po tayo. Join po kayo. Nasa Blue App po natin.
Nakapin po doon. Not twice po, not twice. Yan. So, syllogisms question naman. So, may content ako kanina dito, no? Some books are novels. So, gawan na lang natin ng Venn diagram. Some books are novels. Kung andito si book, andito si novel. Ayan. So, kung hindi kayo marunong gumawa ng Venn diagram, guys, pwede nyong i-check yung latest na upload ko kanina. So, may explanation ako doon sa Blue App. Or sa Red App, meron din. Okay, first condition yan ha. First condition, yan yung Venn diagram niya. Second condition, sabi dito, all novels are fiction. So kung andito si novel, lahat daw ng novel is fiction. So masasakop natin to lahat. Ayan, so fiction yan. So yan yung Venn diagram natin sa dalawang statement natin. So tignan natin guys kung anong conclusion natin dito. So tingin tayo sa choices. Choice A, all books are fiction. Tama ba na itong books is nasakop lahat ng friction? Hindi po, di ba? Kasi kapag nire-write natin yan, guys, books and friction, ang bilog niyan, ito lang. Andito si books, andito si friction. Di ba? Kapag nire-write natin, books and fiction lang tayo magfo-focus. So, mali si choice A. So, choice B naman, some books are friction. Tama ba, guys? Some books are friction. Ito ba yung Venn diagram ng some? Yes, 'di ba? So tama si choice B. No books are fiction naman, dapat magkalayo 'yan kung no. So X rin 'yan. All fictions are books. So mali rin 'to. So choice B. Ayan, yay daw. Tama nila. Saan mo to upload? Sa ano po, Red App. Pero itong file po i-upload ko sa GC natin. Pwede po ba magdala ng candy sa CSE? Nung nag-take po ako, nagdala po ako ng pagkain kasi hindi ako kumain. Tapos hindi ko lang rin nakain. Kasi nung nag-start na, parang wala nang wala nang galawan. Siguro depende na lang sa proctor yon. Ayan, so the ratio of boys to girls in a class is 3:5. If there are 24 boys, how many girls are there? Anong sagot natin dito, guys? Anong name nyo sa Red App? Sige, pakita ko nga po ulit. Marami pang hindi nakakalam eh. Andito po yung mga channel natin. Ayan. Okay na? So, dyan po ako magsisend ng mga files and replay. Ayan. So, ratio problem guys, kung ano yung unang nabanggit, siya yung nasa numerator or siya yung nasa unahan. Di ba? So, boys to girls, so parang kasi siya, pwede siyang gawing fraction. Ayan. Yung ratio, boys to girls, pwedeng gawing fraction, boys over girls. So, 3:5 daw. Yung 3:5 guys, pwedeng gawing yan. Pwedeng gawing fraction. So, that is 3/5. Di ba? Hindi po nakapasok. Sa mga hindi nakapasok guys, siguro PM nyo na lang ako sa Blue App natin. Try ko na lang kayong i-message mamaya. Yan. So 3/5 guys, no? Boys over girls. Ayan. And then sinabi kasi guys yung value ni boys which is 24. So itong boys guys magiging 24, 'di ba? So dito na lang natin ilagay 24. 24 si boys kasi nasa taas siya. Okay. Tanggalin nga natin yung equation dyan. So, focus kayo dito sa equation, guys. Kung boys yung nasa taas, ibig sabihin girls yung nasa baba. So, since hinahanap natin si girls, gawin na lang natin variable x. Ayan. Or mali tayo ng ng equation. Baliktad. Kasi inverse proportion siya eh. Ayan. So, paano nga ba kumuha guys ng value ni x? Tama ba tong natin? Or baliktad?
Wala nang value si X. So, anong sagot nyo dito guys? Parang baliktad ata, no? Baliktad, tama nga talaga yung una. Nalilito na tuloy ako. Ayan, so iba kasi yung pag-solve ko dito. Okay, so meron tayong equation dito. Ang hinahanap is si variable x. So kunin na lang natin. So cross multiply. Ayan, pati ako nalito na tuloy kung paano yung ano. So 3x is equal to, ayan, cross multiply lang. 3 times x, that is 3x. 24 times 5, ilan yun guys? 120. Tama? And then, divide natin both side ng 3. Maka-cancel si 3x na lang yung matitira. So, 120 over 3, that is 40. Ayan, kung ratio and proportion yung ginamit nyo. So, tama lang guys na nasa taas si 24 kasi siya si boys. Direct proportion siya. So, ganito kasi yung pag-solve ko guys. Hindi kasi ako nagsusolve ng ganito eh. So, boys kasi, di ba 3:4 or 3:5. Alam natin na si 3 is, siya yung ratio ni boys, di ba? In 5 naman siya si ratio ni girls. Since 24 kasi yung given and siya yung value ng boys, itong 24, i-divide na lang natin siya sa 3 and i-multiply natin sa 5, di ba? So, 24 yan, i-divide natin and then i-multiply na lang natin dito. Parang ganun yung solution ko kasi. 24 divided by 3 then times 5. Pwede din 3 plus 5 kaya naging 8. Yun, pwede rin yun. Actually, may shortcut kasi sa ratio problem guys. Kung given naman yung total, pwedeng i-divide mo yung total doon sa sum ng ratio niya. Ilang oras po na consume mo nung exam, sir? Ay, hindi ko po problema yung oras, no? Siguro nung, ano na lang, natapos ako, siguro nag-checking na lang ako. 100% tayo guys sa, ano, sa numerical ability. Kaya hindi ako nahirapan doon actually. Parang 30 minutes lang siguro yung mathematics ko nun. Or less than. Okay, next na tayo. Ayan, so may isa pa palang ano dito, analytical ability. Okay lang ba kahit ano yung unahin? Depende po sa inyo, ma'am. Yung mga ibang ano kasi, yung ibang takers, napapagod sila habang tumatagal, hindi na active yung ano nila, yung utak nila. So I suggest kapag ganun ka, kapag nahirapan ka sa time, I suggest unahin mo yung mga mahihirap para sa iyo. So nahirapan ka sa math, unahin mo muna yung mathematics, then saka ka mag verbal and gen info ganyan. Sa English part po na mas mahabang basahin, ano po naging diskarte? Mas maganda guys kapag may passage na babasahin ka. Diretso ka muna sa tanong. And then yung tanong, hanapin mo yung sagot sa babasahin mo. Kasi kapag nagbasa ka muna tapos di mo naman naintindihan, kahit punta ka na sa tanong, babalik ka na naman sa sa pagbabasa kasi hindi mo nga naintindihan. So anong pattern dito guys? So obvious naman, no? So, nag-rotate siya clockwise 90 degrees, di ba? 90 degrees. So, nag-rotate siya ulit, 90 degrees ulit. Mapapansin nyo guys, kapag pattern kasi or abstract reasoning, para mas madali, tignan nyo yung isang element. Kahit isang element lang yung tignan nyo. Halimbawa, ito. Yan lang yung pansinin nyo sa buong series. So, yung nasa taas, napunta dito sa right side, napunta sa baba, napunta sa left, napunta sa taas ulit. E di, umiikot-ikot lang siya, di ba? So, kung andito to, kung i-rotate mo pa yan, ibig sabihin itong black, dapat andito na side na. Di ba? So, tingin ka na lang sa choices. Si choice A lang naman yung merong black na circle sa right side. Ilan po items ng exam? 170 items po. Yung 20 po doon is personal question. Araw po mas madaling tignan. Ayan, depende po sa diskarte nyo. Ganun talaga guys pag analytical. Diskartehan lang talaga yan.
Yan, pwede rin yung arrow. Depende kung anong element yung titignan nyo. Basta advice ko lang, isang element lang. Huwag nyong titignan ng buo kasi malilito kayo. Tips sa numerical, siguro guys, ano lang talaga. Yung numerical kasi, foundation talaga yan yung kailangan. So, nakuha natin yan nung nag-aaral pa lang tayo, nung elementary, nung high school, or kung nag-college man. Pero kung may na talaga yung foundation natin, try nating palakasin. Magsimula tayo sa basics, di ba? So, more practice and review lang talaga yan. Yan, sa verbal naman guys, medyo hindi natin pinapasok, no? Pero nagsisingit-singit tayo sa mga refreshers natin. Kasi minsan nalilito rin ako sa verbal eh. Sa totoo lang. Lalo na pag malalalim na word. Or yung mga Tagalog na words na ang lalalim. Doon ako nahirapan nung nung CSE. Yung mga Tagalog words. What time po kayo nag-live, sir? Around 9 po. Required ba sagutan yung 20? Kahit hindi ka naman po masyadong mag-focus sa 20 items kasi personal question lang yun. Wala namang maling sagot. Ilang items po yung numerical? Siguro around 40 to 50. Kasi hati-hati sila ni ni analytical and verbal. Yung Gen Info guys, ano lang yun? 10 items. Kaya wag kayong magfo-focus sa Gen Info tulad nito. Ayan. So, anong ulit yung technique natin? Yan, joke lang yung technique natin, no? Pero minsan kasi gumagana rin eh. Ang technique natin is, kapag nagsasagot tayo, hindi natin alam yung sagot. Ano yung technique natin? Joke lang to guys ha. Joke lang. Pero, ayan. So, mas mahaba. Piliin mo yung mas mahaba. So, RA10121. Diba? Gumagana pa rin yung mas mahaba, no? Pero joke lang yan guys ha. Wag nyong yan. Hindi lahat. Hindi lahat gumagana. Okay ba yung technique natin guys? Kahit di mo nabasahin, basta tignan mo lang yung pinakamahaba. Kala ko C pag hindi alam. C for Christ, no? Yan, nagbago na. Kapag di mo alam, pinakamahaba na. Yan, sa mga nagdi-DM guys, check ko mamaya after ng live. So, malapit na tayo, no? Ayan, so last problem na pala to guys. Last problem. Ayan. So, number series. Sir, kailan po nire-reveal yung room? Kapag malapit na po yung exam. Marami bang math sa CSE? Medyo madami po. Kasi yung analytical may mathematics din dyan. Tulad nito, number series. Under analytical to, pero yung foundation na kailangan mathematics, di ba? Bilis ng comment guys, hindi ko maano. Perfect ko ang syllogism kanina sa Mac. Thanks Sir Jin, galing ng Venn diagram. Congrats po. Ako po gumawa nun. Nung Mac exam kay Teacher Gon. Ako po gumawa nun. Paano pag nag-change ng sagot? Kapag magpapalit ka ng sagot, i-X mo yung na-shadean mo and mag-shade ka ng bago. Yan, last na tayo guys? Last question na tayo. May mga reviewee pala dito galing kay Teacher Gon. So, anong pattern natin dito? So, una mong i-identify guys kapag number series, ang una mong gagawin dyan, tignan mo yung number, yung pattern ng number, kung increasing or decreasing or alternating, ganun. So, 6 papuntang 42, alam naman natin na that is increasing, di ba? So, kapag increasing guys, either addition or multiplication lang naman yung pwedeng magamit dyan. Okay? So, tignan natin. 2 naging 6, anong pwedeng nagamit dyan? Plus 4, di ba? Nag-plus 4 siya. Ayan, so plus 4 daw. And then 6 naging 12, that is plus 6. So doon pa lang may pattern na tayo guys, no?
12 naging 20, that is plus 8, plus 10, plus 12. Ibig sabihin guys, yung susunod dapat is plus 14. Since yung last number is 42, so ipa-plus natin sa 14. Okay, so that is 56. Basic question guys. Arithmetic sequence ba tawag dyan? Hindi po, geometric sequence. Kapag arithmetic sequence, ito yung pinagkaiba ng arithmetic sa geometric. Pag arithmetic sequence, pare-pareho yan ng difference. Plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Kapag geometric naman, yun na yung nag-iiba. Yan, salamat po sa mga nagsisend. So last question na kasi natin to guys. Mahirap po ba math ng sub-pro? Di ko pa po na-try eh. Nagdiretso kasi ako ng professional. Pero feel ko naman medyo mas madali ang Pero ang problema, yung as a whole na na exam, marami pa ring bumabagsak. Mas madami pa ngayong bumagsak sa yung yung percentage, mas mababa ang percentage ng nakapasa sa sub-pro kesa sa professional. Sa Red Up po, wala pa po akong nagagawang syllogism doon eh. Each problem pa lang. Ang balak ko, gagawan ko talaga ng lahat yan. Lahat ng topic. Ang problema lang, nabibisi kasi ako guys. Nagtuturo rin ako kay Teacher Gon kasi. Isa ako sa coach doon. Ayan. So, i-upload natin guys itong replay natin sa ating Red Up. And itong file naman, isi-send natin sa GC natin na matatagpuan sa ating Blue App. Okay na guys? So, mga gustong sumali sa GC, puntahan nyo lang yung Blue App ko. Andoon sa pinned post yung link ng GC natin. So, di ko pa po sure kung kailan yung next live ko, no? So, basta guys, free time ko naman, nagla-live lecture ako. Free, di ba? Pero kung may schedule kasi, halimbawa, kailangan kong magturo sa review center ni Teacher Gon. So, hindi ako makakapag-live, di ba? Or may mga reviewee ako na ituturuan, hindi ako makakapag-live. Saan po kayo sobrang nahirapan nung nag-take po kayo ng CSE? So, hindi naman sobrang hirap guys, no? So, yung percentage ko naman, yung rating ko, above 80 naman silang lahat. Medyo lang siguro, sa verbal, ayan. Lalo na yung mga Tagalog words. Hindi kasi ako familiar doon eh. Doon lang siguro nagkalituhan. Pero mostly naman nakuha ko. Ayan guys, thank you sa panonood. So hanggang doon lang muna tayo, no? So sana marami kayong natutunan. So 10 PM na rin. Saan po yung may Tagalog? Under verbal po kasi yun. May mga Tagalog word po doon na malalalim. And kailangan mong tignan yung niya, yung meaning niya. Yan, thank you po. Thank you po sa mga nanood. Thank you, thank you. Saan po nakuha yung 14? Nasa pattern po natin. Ayan plus 4, plus 6, plus 8. Nagdadagdag ng plus 2. Di ba? Yan. So, salamat po. Kahit konti inabutan ko sana ganyan lang kadali mga questions sa actual. Medyo madali lang naman yung actual guys. Yung actual exam. Hindi naman siya ganun kahirap talaga. Kulang lang ng exposure. Na-pressure yung iba habang nagtitik. Mag-topic ng age problem, full topic sana. Sa Red Up po. Sa Red Up ko, madaming age problem doon. Siguro itutuloy ko na lang. Hindi ko lang kasi matuloy yung guys, difficult na series natin sa age problem sa Red Up kasi nasira yung yung pinagsusulatan ko. Yung writing pad. Siguro ituloy ko na lang kapag maayos na. Ayan, so FB, daw? Yan po yung mga channel natin.
Random pa rin ako mag-topic guys ha. Refresher lang kasi ito. Para at least kahit papano madaming matamaan. Pangit kasi guys kapag iisang topic per session, lalo na kapag live. Hindi na magjo-join yung mga marurunong doon sa topic na yon, di ba? Kasi paulit-ulit eh. Yan. Madami naman tayong age problem kanina. So parang 4 ata or 5 yon. Pero next time guys, sige, dadamihan pa natin. Madaming may favorite ng age problem eh. Okay na ba guys? Okay na? So, end na tayo guys kung ganun. Salamat no. Ayan. Try ko kung maalala kong makalagay ng mga Tagalog. Kasi para sa akin mahirap rin talaga yung mga Tagalog words. Yun yung mga nagpapahirap. Kahit mga Pilipino na tayo na. Ayan. How maka-join sa Blue App? Nasa pinned post ko po yung link ng GC natin. Or sige, message mo na lang ako. Then reply ako mamaya sa inyo. Ayan. Okay na? Sige guys, salamat sa panonood. So, ano na muna tayo? End live muna tayo. Okay?